Hinamak na manugang. Kabanata 83. Kinabukasan, nagmaneho si Chin Yue para sunduin si Alex Dixon at pumunta sa Four Seas Building para dumalo sa handaan. Isa itong vacation park sa Wang family ng Jinling. Ito ay matatagpuan sa gilid ng bundok ng mga suburb at ang mga tanawin ay maganda. Nakatayo sa ibabaw nito, matatanaw ng isa ang buong lungsod. Ang mga pavilion sa hardin ay itinayo lahat upang gayahin ang sinaunang arkitektura. Ang pamilya Wang ay gumastos ng higit sa 600 milyon para i-renovate ito, at ito ay karaniwang ginagamit upang tumanggap ng mga kilalang bisita o para mag-imbita ng mga kaibigan. Ito ay napaka-estilo. 12 ng mga upuang kahoy na dilaw na peras ang inilagay sa labas ng pergola sa tabi ng lawa. 12 o higit pang mga inimbitahang bisita ang naupo at nag-uusap sa isa't isa. Paminsan-minsan ay maririnig si Lester. Nakita ng Pavilion Master mula sa Treasure Pavilion si Alex Dixon na naglalakad papasok. Agad itong tumayo at binati ito ng nakangiti. Hindi ko inaasahan na darating ka talaga. I'm really sorry. Nakangiting sabi ni Alex Dixon, nandito ako para saksihan ang kagandahan ng lahat ng mga dakilang masters. Ito ba yung nagbid ng 300 milyon para sa Treasure Tridecnidae sa auction? Nagtatakang tanong ng isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng mahabang damit. Umiti si Pavilion Master at nagpakilala, si Master Dixon. Ano yon? Master. Tumangala si Wang Kai mula sa karamihan at tumingin kay Alex Dixon ng may panghahamak. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, ngayon, ang pangalan ng isang master ay halos walang halaga. Kahit sinong tao ay maaaring tumawag sa kanilang sarili bilang isang master, ngunit ang isang tunay na master ay mananatiling mababang profile. Nang matapos siyang magsalita ay nakaramdam na rin ng awkward ang mga tao. Hindi dahil sa sadyang minamaliit siya ni Wang Kai. Totoong hindi matatawag na master si Alex Dixon anuman ang kanyang edad o ang kanyang pananamit at ugali. Halos lahat ng mga masters na naruroon ay mga sikat na figure sa mystic art realm. Kung tatawagan nila ang binatang ito na Master Dixon, marami sa mga taong naruroon ay hindi magiging masaya. Si Master Yu ay tumayo at sinabing may kalmadong ngiti, hindi mahalaga. Ang aming mahiwagang divination hall ay nagdaraos ng piging na ito dahil gusto naming magtipon kayong lahat. Kung sino ang tunay na Panginoon at kung sino ang nangingibabaw para sa katanyagan, natural na malalaman natin mamaya. May nakatagong kahulugan sa kanyang mga salita, na naging dahilan upang tumingin ng maraming tao kay Alex Dixon ng may higit na paghamak. Ang isang binata sa kanyang 20s ay maaari ding tawaging master. Katulad lang siguro ng sinabi ni Master Yu, isa siyang taong nanginginig para sa katanyagan at reputasyon. Ang lahat ay nagbubulungan, at lahat sila ay tumingin kay Alex Dixon na may hinala at pangungot siya sa kanilang mga mata. Maging si Chin Yue ay sumimangot. Pakiramdam niya ay sadyang minamaliit ni Master Yu si Alex Dixon. Gayunpaman, malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon. Pumunta siya sa upuan niya at umupo. Parang wala siyang narinig sa paligid. Nang makita ni Wang Kai ang kanyang kalmadong ekspresyon, malamig siyang ngumuso sa kanyang puso. Sa huling pagkakataong lumuhad siya sa pasukan ng Treasure Pavilion ng mahigit 4 na oras, lahat iyon ay salamat kay Alex Dixon na ito. Ngayon, nagpaplano si Master Yu na magdaos ng isang piging at aanyayahan ang kanyang kapwa dawis na pumunta. Nakaisip din siya ng isang plano, umaasang maipapatupad ito kasama ni Wang Yifeng. Gayunpaman, si Wang Yifeng ay may mga pag-aalinlangan sa kanyang puso, at hindi siya sumang-ayon dito. Nang malaman ni Wang Kai ang tungkol sa plano, ito ay dahil sa puot sa kanyang puso sa huling pagkakataon. Agad naman siyang pumayag at willing siyang i-sponsor ito. Gusto niyang mag-higanti kay Alex Dixon at turuan siya ng leksyon. Hindi niya kayang harapin si Alex Dixon ng mag-isa, ngunit sa tulong ni Master Yu mula sa Mysterious Divination Hall, ang tagumpay ay nasa kanyang kamay. Nang makita ang Master ng Treasure Pavilion na itinuturo ng lahat ang kanilang mga daliri kay Alex Dixon, medyo nalungkot siya. Ang sabi niya, ang people of the Mystic Sect ay pinahahalagahan ang kalidad ng sining, hindi ang edad. Kung sino ang pinaka may kakayahan ay siya ang numero 1 ngayon. Sa sandaling hamina ang kanyang boses, ngumiti si Wang Kai at sinabi.
In terms of art, I'm afraid na si Master Yu lang ang pwedeng maging number 1. Bagamat lahat ng magagaling na masters dito ay may kakayahan din, natatakot ako na wala pa silang kalahating kasing lakas ni Master Yu. Sa sandaling natapos ni Wang Kai ang kanyang mga salita, ito ay parang isang bato na tumatama sa 1,000 patong ng alon, na agad na umaakit sa kawalang kasiyahan ng maraming tao. May nagtanong agad, sinabi mo ang pagkakaiba sa sining, kung gayon paano natin matutukoy ang pagkakaiba ngayon? Umiti si Wang Kai at sinabi, napakasimple ng mga patakaran. Alam ng lahat ng ating sining ay naglalaman ng 5 pintuan. Natukoy na ang kapalaran ng Mountain Physician. Maaari kang pumili ng mga sekta na magaling ka at pumili ng iyong mga kalaban na makakalaban. Maging mas formal, ang pondo ay itinataguyod ng aking Wang family. Bawat kompetisyon ay magkakaroon ng 5 milyong reward. Kung sino ang manalo ay kukuha ng 5 milyon, at ang matatalo ay magkakaroon din ng 5,000 bayad sa karwahe. Makatuwiran ang katotohanan ito, at maraming tao bilang pagsang-ayon. Karaniwan, ang mga tao sa mystic art realm ay nagagawa ng kanilang sariling bagay, at hindi nila ipinapakita ang kanilang mga trump card ng ganoon kadali. Ngayon, ang mga dumating sa piging ay maaaring gumawa ng mga tao ng mystic art realm. Kapag ang lahat ay nagtipon upang makipagkumpetensya, hindi lamang nila maiintindihan ang background ng lahat, makakakuha din sila ng gantimpala, na pumatay ng 2 ibon sa isang bato. Magiging ganito kaya ang pamilya Wang. Umisi si Alex Dixon. Pakiramdam niya ay hindi ganoon kadali ang handaan ngayon. Oo naman, pagkatapos magsalita ni Wang Kai. Muli niyang idiniin ang 2 kamay. Sinenyasan niya ang lahat na tumahimik at ngumiti. Tanging ang premyong pera. Marahil ay hindi magpapasigla sa sigla ng lahat. Walang sino mang madaling magbunyag ng kanilang trompeta. Kaya, para sa kapakanan ng patas, mayroong karagdagang kondisyon, maaaring alisin ng mananalo ang 5 milyong gantimpala, o kunin ang isang bagay na pag-aari ng natalo. At ang panghuling mananalo ay ang numero 1 master ng Mystic Art Realm ng Nangguang Region. Ito ang magiging People of the Mystic Sect sa Nangguang Region sa darating. Kakailanganin natin ang kanyang pahintulot para sa lahat ng major na kaganapan sa rehiyon. Pagkatapos niyang magsalita, tumahimik ang buong looban. Maya-maya, nag-iingat na naman ang lahat. Marami sa kanila ang nagpakita ng hindi nasisiyahang ekspresyon at nagsimulang mag-usap sa kanilang sarili. Paano kung piliin ng challenger ang kategoryang hindi magaling ang kalaban? Paano kung piliin ng challenger ang kategoryang hindi magaling ang kalaban? Sa rehiyon ng Nangguang, ang numero 1 ay ang Mystic Art Realm. Ito ang pagtatatag ng isang kapangyarihan. Hindi ba biro ito? Ang Mystic Art Realm sa Nangguang Region ay palaging isang malayang tao. Ngunit ngayon, kailangan nating makinig sa mga utos ng ibang tao. Ito ay katawa-tawa. Ang karamihan ay nag-uusap sa kanilang sarili. Walang nag-akala na ang tinatawag na daw discussion na piging na ito ay magiging isang hongmen banquet. Karaniwan, ang bawat isa ay kumilos sa kanilang sarili. Ngayon na kailangan nilang makinig sa iba, syempre ayaw nila. Sinabi ni Wang Kai, lahat, huminahon. Ito rin ay para sa kapakanan ng pag-unlad ng ating Mystic Art Realm. Noon, ang lahat ay nasa isang estado ng kawalan ng pagkakaisa, at ito ay hindi maginhawa para sa kanila na gumawa ng maraming bagay. Ngayon, lahat ay bubuo ng isang alyansa at pipili ng isang pinuno. Mula ngayon, tayo ay magkakaisa. Ito ay mas maginhawa at isa ring magandang bagay. Dahil tayo ay pipili ng pinuno, tayo ay tiyak na mangangailangan ng isang taong bihasa sa parehong bundok manggagamot at ang divination master para maging kwalipikadong maging pinuno. Ang mga hindi bihasa ay hindi maaaring maging pinuno. Nang sabihin niya ito, may ilang tumutol. Ngunit may ilan din na nagsimulang magplano. Pagkatapos ng lahat, ang mananalo ay maaaring makakuha ng isang bagay mula sa kanyang kalaban. Kung nakuha niya ang unang pwesto, magagawa niyang pamunuan ang buong Mystic Art World ng Nangguang. Ang tukso ng pera at kapangyarihan ay isang bagay na maaaring tanggihan ng ilang tao. Ang ilang mga tao ay tinukso sa lugar. Siyempre tumayo si Master Yu at sinabi, siyempre hindi namin pipilitin ang lahat. Kung may natatakot, maaari na silang umatras ngayon.
Ngunit mula ngayon, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong sumali sa Mystic Alliance sa Nangguang. Hindi siya isasama rito. Sandaling nag-alinlangan ang lahat. Ito ay parehong pagkakataon at isang panganib. At saka, kung umatras sila sa kompetisyon ngayon, kung ang ibang tao ay sumali sa Mystic Alliance at hindi sila kasama sa kompetisyon, hindi ba sila mabubukod? Gayunpaman, mayroon ding dalawang mahusay na master na pumitik sa kanilang mga manggas at umalis na may madilim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang natitirang mga tao ay nag-iisip sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging Alliance Master ay isang malaking tukso, at iniisip nilang lahat na hindi sila masama. Umupo si Alex Dixon sa upuan at hindi umimik. Nakikita niya na ang layunin ng piging ngayon ay dahil gusto ni Master Yu na lumunin ang Mystic Art sa Nangguang Region at maging Alliance Chief. Matako talaga siya. Abangan ang susunod na kabanata.